Bantugan, epiko mula sa Mindanao. Sa malayong karian ng Mindanao ay may isang hari na may dalawang anak na lalaki. Si Prinsipe Madali ang panganay at si Prinsipe Bantugan ang bunso. Ang bunso, sa kanyang murang edad, ay nagpakita ng higit na kagalingan kaysa sa kanyang panganay na kapatid. Hangang-hanga ang kanyang guro kay Prinsipe Bantugan dahil sa kanyang talino at bilis sa pagkatuto. Mahusay rin siya sa paggamit ng espada at palaso. Kaya niyang talunin ng mano-mano ang 3 hanggang 5 tao dahil taglay niya ang lakas na makipaglaban sa kanila. Pinatunayan pa niya ang kanyang galing bilang sundalo nang napatay niya ng mag-isa ang isang malaking buwaya na marami nang napatay na taong bayan. Namangha ang mga taong bayan na kasaksinto. Halos di mapaniwalaan na isang batang-batang tulad niya ay kayang makapatay ng isang malaking buwaya. Labis itong hinangaan. Pinasalamatan nila si Prinsipe Bantugan at sinabi sa kanya, siya ay sinapian ng Diyos. Si Prinsipe Bantugan ang naging pinakamagaling na sundalo sa kaharian nang sumapit siya sa kanyang kabinataan. Siya ang laging namumuno sa mga sundalo sa pakikipaglaban at laging nagwawagi laban sa mga kalabang kaharian. Kaya naman, naging bukang-bibig ang kanyang pangalan ng mga sundalo sa iba't ibang kaharian. Dumating ang panahon wala nang mapanghas na makipaglaban sa kanila. Dahil sa pangyayaring ito ay nakamit nila ang respeto at pagkilala na iba pang kaharian. Kaya naman, naghari ang kapayapaan at pag-unlad sa Bumbaran, ang kanilang kaharian. Nang mamatay ang kanilang amang hari, si Prinsipe Madali ang hinirang na bagong hari ng Bumbaran. Marami sa mga namumuno sa kaharian ang tutol dito, maging ang mga taong bayan. Ayon sa kanila, si Prinsipe Bantugan ang karapat-dapat na mamumuno sa kaharian at maging bagong hari sapagkat taglay niya ang lahat ng katangian ng isang mahusay at mabuting hari. Kayang-kaya niyang ipagtanggol ang mga nasasakupan sa mga kalabang kaharian. Subalit, si Prinsipe Bantugan na mismo ang nagsabing karapat-dapat ang kanyang kapatid na panganay na maging bagong hari sapagkat taglay nito ang kakayan upang maghari sa kanila dahil pinag-aralan niya ito at pinaghandaan. At dito na nagsimula ang kasaysayan ni Prinsipe Bantugan. Ang kaharian ng Bumbaran ay pinamunuan nga ni Haring Madali. Walang manghas na makipagdigmaan sa Bumbaran dahil sa katapangan ng kanyang nakakabatang kapatid na si Prinsipe Bantugan. Bukod sa pagiging matapang, siya pa rin ang naghahari at namamangayani sa puso ng maraming kadalagahan. Dahil sa mga kadahilanang ito, ay nainggit sa kanya si Haring Madali at nagpalabas siya ng isang kautusan. Mula ngayon, ang sino mang makitang makikipag-usap sa akin na kakabatang kapatid na si Bantugan ay parurusahan ko ng kamatayan. Ang pagbabanta ni Haring Madali sa kanyang mga nasasakupan. Naramdaman niya na para siyang may nakakahawang sakit na nilalayuan at dahil sa laki ng kanyang pagdaramdam, nagpasya siyang umalis at mangibang bayan. Bakit ang damdamin sa akin ng kapatid kong hari? Kung ituring niya ako, ay parang hindi isang tunay na kapatid. Mabuti pang umalis na lamang ako rito. Naglakbay siya kung saan-saan at dahil sa matinding pagod, siya ay nagkasakit hanggang sa abuti ng kamatayan sa pintuan ng palasyo ng kaharian ng lupain nasa pagitan ng 2 dagat. Nang matagpuan siya ni Prinsesa Datimbang at ng kapatid nitong hari, sila ay nagulumihanan sapagkat hindi nila kilala si Bantugan.
Aking kapatid na hari, ano ang gagawin natin sa taong ito? Sino at saan siya nagmula? Ang naghuhuluhang usisa ng magkapatid. Tinawag ng dalawa ang konseho upang isangguni kung ano ang dapat nilang gawin. Sa palagay niyo mga konseho, ano ang dapat natin gawin sa taong ito? Ang tanong ng magkapatid. Habang sila ay nag-uusap, isang loro ang dumating sa bulwagan. Mahal na hari, mahal na prinsipe at konseho, ang bangkay na ito ay ang mabuting prinsipe Bantugan ng kaharian ng Bumbaran. Ang wika ng loro. Nang magbalik ang loro sa Bumbaran, ay ibinalita niya kay Haring Madali ang pagkamatay ni Bantugan. Mahal na Haring Madali, ikinalulungkot ko pong balita sa inyo. Napatay na po ang inyong nakababatang kapatid na si Prinsipe Bantugan. Ang malungkot na pagbabalita ng loro. Pagkarinig ng masamang balita, ay kaagad lumipad sa langit si Haring Madali kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan. Samantala, dinala naman ni Prinsesa Datimbang ang bangkay ni Bantugan sa Bumbaran. Pagbalik ni Haring Madali, ay pinilit niyang ibalik ang kaluluwa ni Bantugan at siya ay nagtagumpay. Nang muling mabuhay si Bantugan, ay nagsaya ang lahat at nagbago si Haring Madali. Mabuhay ang aking kaharian, mabuhay ang aking kapatid. Subalit, nang mabalitaan ni Haring Miskuyaw, kaaway ni Haring Madali na si Bantugan ay namatay. Lumusob si Haring Miskuyaw kasama ang marami niyang kawal sa Bumbaran. Mga kawal, magsibaganda kayo at lulusubin natin ang kaharian ng Bumbaran dahil wala nang sagabal upang hindi natin sila magapi. Patay na ang ipinagmamalaki nilang Prinsipe Bantugan. Dumating ang pangkat niya sa Bumbaran na kasalukuyang nagdiriwang dahil sa pagkabuhay na muli ni Bantugan na hindi nalalaman ni Miskuyaw. Natigil ang pagdiriwang at ito ay napilitan ng paglalabanan. Umailan lang sa himpapawid si Bantugan at siya ay nakipaghamok sa mga kalaban. Dahil sa karamihan ng mga tauhan ni Miskuyaw at nagagaling lamang ni Bantugan sa kamatayan, siya ay nanghihina hanggang sa mabihag ng kanyang mga kaaway. Ngayon ay katapusan mo na, Prinsipe Bantugan. Tuluyan ka ng mamamatay. Tingnan natin kung may magagawa pa ang kapatid mong si Haring Madali. Ang mayabang na pagbabanta ni Miskuyaw. Siya ay ginapos, subalit unti-unti ring nagbalik ang kanyang lakas matapos siyang makapagpahinga. Nalagot niya ang pagkagapos sa kanya at muling lumaban. Dahil sa malaking galit sa mga kaaway, higit siyang naging malakas hanggang sa mapuksa lahat ng mga kalaban. Pagkatapos ng laban, ay dinalaw ni Bantugan ang palibot ng kaharian ng Bumbaran at pinakasalan lahat ng kanyang mga katipan at sila ay dinala sa kanyang kaharian. Sinalubong sila ni Haring Madali, ang buong katuwaan at muli. Lahat ay nagdiwang. Nabuhay ng maligaya si Bantugan sa piling ng kanyang babaeng pinakasalan at natanggap ng lahat ni Haring Madali ang kapalaran ng bunsong kapatid.